Base kapatid sa Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius, dapat na raw na maging handa sa digmaan sa 2029 hindi lang ang kanilang bansa kundi maging ang NATO dahil sa mga banta na nagmumula sa Russia. Naalarma ang NATO mga kapatid sa mga salitang binitawan ni Putin kung saan sinabi nito na hindi magdadalawang isip ang Russia na gagawa ng nakakapangilabot na mga hakbang kung talagang ipagpipilitan ng NATO na ipasok ang kanilang sarili sa kanyang sinasabing special operation sa Ukraine. Ang pinakabagong banta na binitawan ng Russia ay nito lang July 2024 kung saan sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na pupuntiryahin ng Russia ang mga pangunahing kabisera ng Europa bilang tugon sa Estados Unidos at sa mga plano nitong mag-deploy ng mga hypersonic missile sa Germany. Dahil sa tinukoy na rehiyon, ang mga lungsod tulad ng Munich at Berlin ay inaasahang magiging isang malinaw na mga target. Dagdag pa ni Peskov, ang Russia di umano ang magiging target ng mga missile ng Amerika, kung kaya't pupuntiryahin din ng Russia ang mga pangunahing lungsod sa bawat bansang miyembro ng European NATO na may mga missile, drone at aircraft. Ngunit isang bagay ang hindi pumasok sa isipan nitong si Peskov. Alam ng NATO kung paano aatake ang Russia. Mayroon itong mga air defense system na gawa sa Germany na handang i-deploy anytime kung talagang mararamdaman na ang mga banta ng missile ni Putin. Katunayan, ilan sa mga defense system na ito ay nagpapakita ng matinding countermeasure at talagang ikakagulat at paniguradong kakabahan ng Russia. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang mga kakaibang air defense system ng Germany na talagang inilaan laban sa mga pinagmamalaking missile at aircraft ng Russia. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Magsisimula tayo sa armas na tinatawag na Millennium Gun na noon pang 1995 unang idinisenyo bilang isang land-based na anti-aircraft weapon. Ang Millennium Gun ay inilikha ng Swiss company na Oerlikon. Kalaunan nakuha ito ng main weapons manufacturer ng Germany na Rheinmetall. Technically mga kapatid, ang Millennium Gun ay isang malaking kanyon na maaring magpaputok ng 1,000 rounds kada minuto kapag ginamit ito sa kanyang maximum capacity. Maaari din itong iset sa isang single fire kung saan ang kanyang rate of fire ay umaabot ng hanggang sa 200 rounds kada minuto. Ang kanyon na ito ay talagang in-upgrade kung saan mula sa pagiging land-based anti-aircraft gun, pagsapit ng 2023, ikinabit na rin ito sa isang warship bilang isang shipborne cannon. Ang nasabing kanyon ay gas-operated at nagpapaputok gamit ang revolving mechanism na kinabibilangan ng 4 na chambers. Mayroon din itong triple coil muzzle velocity gauge at fuse setter na nagbibigay daan dito na magpaputok ng advanced heat efficiency and destruction o ahead na mga round bilang karagdagan sa karaniwan nitong 35mm round. Ang Millennium Gun ay tumitimbang ng 992 pounds at mayroong mahigit 13 talampakan ng haba. Napaka-versatile nito, kaya nitong magpaputok ng armor-piercing discarding sabot o APDS at high explosive incendiary o HEI rounds. Ang pagkakaroon naman ito ng kombinasyon ng range at high-speed firing ang siya namang nagiging dahilan kung bakit napakamapanganib nito. Ayon sa Rheinmetall, ang naturang system ay may parehong kakayahang makipag-ugnayan sa ilang mga high-speed asymmetric na target kapag ginamit bilang anti-surface at anti-air. Kabilang sa mga banta na kaya nitong pigilin ay ang mga banta ng unmanned aerial vehicle o drone na maaaring subukang gamitin ng Russia sa mga barko o land-based na target. Maliban sa mga drone, may kakayahan ding pigilin ng Millennium Gun depende sa range ang mga attack helicopter, fighter jet, cruise missile, guided missile at mga sea skimming missile. Bagamat inilalagay na ang system na ito sa mga barkong pandigma, pero mabisa pa rin maging ang land-based nito na variant kung saan kaya nitong i-handle ang mga rocket, artillery at mga mortar fire. Naging matagumpay ang paggamit ng mga Ukrainian ng Millennium Gun sa digmaan sa kanilang bansa. Katunayan, marami sa mga artillery system ng Russia ang ginutay-gutay ng system na ito. Hindi matatawaran ang husay ng Millennium Gun, kaya naman anumang pagtatangka ng Russia na mag-establish ng aerial dominance sa Europa o maging sa karagatan nito, paniguradong kakaharapin ng kanilang mga asset ang bangis ng armas na ito. Mayroon itong naval at on-land na mga variant na nag-aalok ng coverage kahit saan pa man piliin ng Russia na umatake. At bilang paalala, libu-libong mga war equipment na ng Russia ang nawasak sa digmaan sa Ukraine. Nalagasan na sila ng mahigit 340 na mga eroplano at 325 na mga helicopter. Samantalang ang Millennium Gun ay napakarami pang stock na pwedeng gamitin kung talagang mga hasiputin na kalabanin ng NATO. Ang susunod na kakaibang air defense ng Germany ay ang Sky Ranger na binuo rin ng Oerlikon. Ibig sabihin, gawa na rin ito ngayon ng Rheinmetall ng Germany. Ang Sky Ranger ay isang mobile ground-based air defense system na parang tangke kung saan maaari itong i-deploy sa kahit anong lagay ng panahon at mahusay na gumagana maging sa araw o gabi. Ang tatlong pangunahing component na bumubuo sa system na ito ay ang siyang nagbibigay ng panganib sa Russia. Una, ang Sky Ranger SRCN na siyang pangunahing command post vehicle na nilagyan ng bagong S-band ASA multi-mission radar kasamang isang hiwalay na reconnaissance radar.
Ang pinagsamang mga radar na ito ay pinapayagan ng isang Sky Ranger vehicle na subaybayan ang mga banta sa himpapawid tulad ng mga drone at mga papasok na missile. Sa pagharap sa mga nasabing banta, mayroong dalawang pagpipilian ng Sky Ranger kung paano ito pipigilin. Una, mayroong Sky Ranger gun vehicle na nagtataglay ng KDJ 35mm revolver cannon na may dalang hindi bababa sa 252 rounds. Ang kanyo na ito ay pumuputok ng mas mabilis kaysa sa Millennium gun dahil mayroon itong rate of fire na humigit kumulang 1,200 rounds kada minuto. Mainam ito para sa pag-eliminate sa mga drone at pagsira sa mga aerial asset ng Russia. Tulad ng Millennium gun, ang component na ito ay gumagamit din ng mga programmable ammunition kung saan ang user ay maaring i-calculate ang mga time delay na nagpapahintulot sa kanyon na mag-adjust sa pagpapaputok kahit sa pinakamaliit na mga aerial target. Nariyan din ang Sky Ranger missile launcher na isang guided missile system na maaaring gamitin upang pabagsakin ang mga drone, incoming missile at maging ang mga aircraft. Ang mga missile ng Stinger at Cheetah ay siyang ginagamit ng system na ito na parehong may kakayahang magpabagsak ng mga helicopter at mga low-flying fighter jet. Isa rin sa kahanga-hanga si Sky Ranger, isa itong modular system. Lahat ng mga component nito ay maaaring ikabit sa kahit anong digulong o truck vehicle sa arsenal ng NATO. Ibig sabihin, maaaring baguhin ng NATO ang kanilang simpleng armored vehicle sa isang ganap na mobile aerial defense unit sa loob lamang ng ilang araw. Sa ilang mga kaso, posibleng ikonekta ang hanggang sa 6 na Sky Ranger gun o missile launcher sa iisang sasakyan. Dahil dito, nabibigyan ng mabilis na solusyon ng anumang banta ng mga aerial strike ng Russia laban sa NATO. Maliban dito, sinabi ng Rheinmetall na gumagawa na rin sila ng ilang mga bagong weapon system para sa Sky Ranger upang mas madagdagan ang husay at kakayahan nito. Tinawag nila itong Sky Knight Missile Launcher, isa itong short-range air defense missile na may kakayahang sirain ng mga artillery shell at mga guided missile. Mayroon naman ng 3,700 mile range ang Sky Knight kapag ginamit laban sa mga tinatawag na hard target at pumapalo pa ito hanggang sa 6,200 miles kapag nakikipag-ugnayan sa mga soft target. Panigurado kapatid na magkakaroon dito ng pangamba ang Russia dahil ang isa sa mga missile launcher na ito ay maaring magdala ng 60 missile at ang bawat missile ay natutukoy kung alin at ano ang kanilang dapat i-target. Perpekto ito para ma-handle ang tinatawag na saturation attack na madalas na ginagamit ng Russia sa Ukraine. Mayroon na rin naimbento ang Germany na isang high-energy laser na pwedeng ma-deploy sa taong 2025. Ang laser na ito ay may kakaibang performance kung saan ang user ay makakapag-adjust sa pagitan ng 10 kilowatts at 60 kilowatts at magiging epektibo laban sa mga drone. Murang sandata kung may tuturing ang mga laser na ito. Ang kanyang gastos per engagement ay mas mababa kaysa sa Sky Ranger cannon dahil hindi na ito nangangailangan ng mga traditional na round. Mayroon ding bago at napakalakas na sensor ang Sky Ranger tulad ng Sky Ranger Multi-Sensor Unit S na mayroong detection range na higit sa 12.4 miles kung kaya't madali nitong nahahagilap ang mga paparating na banta at mabilis na may hahanda ang taglay nitong mga sandata. Dumako naman tayo sa isang pagkakaibang air defense ng Germany, ang defense system na tinatawag nilang Sky Guard. 4 na mga crew ang kailangan upang paganahin ng Sky Guard, isa itong ground-based layered air defense system na pinagsasama ang mga kanyon at missile launcher para sa tinatawag na mga close-range option. Ibig sabihin, ang Sky Guard ang tatapos sa lahat ng mga banta na makakalampas sa hagupit ng Millennium Gun at mga sistema ng Sky Ranger. Tinataglay ng Sky Guard ang dalawang proven na fire control system. Halimbawa, mayroon itong isang pares ng 35mm towed anti-aircraft gun. Ang kanyo na ito ay mayroong range na humigit kumulang 2.5 miles. Napaka-epektibo nito laban sa mga short-range target gaya ng sa low-flying helicopters, bombers at mga fighters. Ang mga kanyo nito ay pinares sa dalawang surface-to-air missile launcher na maaaring i-configure upang magpaputok ng matitinding missile na may epektibong range na higit sa 4 na milya. Pinagsasama ng system ang isang pares ng mga radar upang payagan ng mga crew na mabilis na makilala at paputokan ang mga banta. Ngayon mga kapatid, bagamat ang katotohanan ay hindi lahat ng aerial threat mula sa Russia ay 100% na mapipigilan ng tatlong system na ito ng Germany. Ngunit bago pa man may makakapasok sa kanila, paniguradong magkakaroon ng Russia ng napakaraming mawawasak na mga missile, drone at eroplano. Ang kombinasyon ng Millennium Gun at Sky Ranger ay nagbibigay sa NATO ng malayuang anti-air na kakayahan mula sa lupa at dagat. At walang dudang magagamit ang Sky Guard upang ipagtanggol ang mga pangunahing target ng militar sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ito ng close-range defense laban sa anumang mga aerial asset ng Russia na makakalusot sa mga long-range defense. Isa pang nakakamanghang air defense ng Germany ay ang Sky Shield. Isa itong close-range anti-air weapon kung saan maaaring may tuturing itong unmanned dahil ang 7 mga crew nito ay nakaposisyon malayo sa kanyang baril. Ang bawat weapon system nito ay ino-operate ng 2 crew na nakaposisyon sa isang mobile desk na nasa 165 feet ang layo.
Ang command post nito ang siyang nagkukontrol sa baril at nag-aanalisa ng mga data na nakukuha mula sa kanyang radar na nakalagay naman sa distansyang 4,920 feet mula sa mga baril at sensor unit. Samantalang ang sensor unit ay nakaposisyon naman sa layong 1,640 feet mula sa mga baril. Dahil dito, kung gustong wasakin ng Russia ang buong system, kinakailangan pa nilang magkahiwalay na atakihin ang dalawa nitong baril, isang sensor unit at isang command center. Napakadelikado nito para sa piloto ng Russia dahil hindi sila makakalapit sa command center nang hindi nag-activate ang taglay nitong mga armas. Ngayon mga kapatid, kung nakukulangan ka pa sa mga kakaibang air defense na ito ng Germany, mayroon pang isang system ang ipinakilala ng Rheinmetall bilang isang versatile command and control solution na tinatawag nilang Sky Master. Ang Sky Master ay may kakayahang mangalap ng isang komprehensibong aerial picture batay sa real-time na data. Mayroon itong built-in algorithm na nagbibigay daan dito na malapitang matukoy ang mga banta at agad na magtalaga ng mga armas na tutugon sa mga banta na iyon. Kapag ang isang aerial threat ay na-track ng Sky Master, agad itong magpapadala ng data sa medium-range weapon system upang i-engage. Sa pamagitan ng Sky Master, ang mga puwersa ng NATO ay makakatanggap ng flag and fight na kakayahan na nagpapahintulot sa kanila na i-konekta ang mas lumang mga anti-air weapon sa isang network na kinabibilangan ng Skynex upang lumikha ng mga multi-layered na depensa. Ngayon mga kapatid, kung talagang tutuhanin ng Russia na magpapaulan sila ng missile sa mga mahahalagang lungsod ng Germany, handa ang Germany at buong NATO na harangin ang mga ito sa pamamagitan ng mga kakaibang air defense na ito. Ngunit kung bigla namang mag-iiba ang labanan sa pamamagitan ng paggamit ng nuclear na mga sandata, ibang usapan naman yon at mayroon ding plano ang NATO para sa ganyang sitwasyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!